Isang magandang hapon po mga kapatid. Minsan pa kami nag-aanyaya na laging sumubaybay sa Grace Everyday. At sa panahon ngayon ay kailangan po natin na pakainin ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa. Kahit sa maigsing mensahe ay mapunan po yung ating pagkagutom sa salita ng Diyos. Especially yung pong mga kapatid natin na naka-quarantine at kung kayo man po ay naaabot sa malayong lugar, pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mayamang biyaya, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pagpapala, at sa dakilang pag-ibig na ipinaparanas niyo sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung ating pag-uusapan sa awit po, ang tunay na kagalakan. Ang ating pong pag-uusapan. Basahin ko po, no? Sa awit chapter 1, 1-6 po. Ang tunay po na kagalakan ang sabi dito. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinuman taong laging hadikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang damot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak ng magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Iba ang kawangis. Siya ay natatangay at napapadpad kung hangi umiihip. Ang masamang tao ay parurusahan at hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang nag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Ito po ay isinulat upang malaman po natin na kailangan po natin na gawin yung utos, kasi panahon ng lumang tipan, utos ng Panginoon, kapag sila ay sinasapamuhay po nila yung utos ng Panginoon, nararanasan ng mga taong ito yung tunay na kagalakan. Kagalakan na hindi mapapantayan. Kaya nga po kung inyo pong ating pundaanan, pinagpala. Sabi dito, mapalad ang taong hindi naakit niyong masama upang sundan ang kanilang payo't maling halimbawa. Sabi nga natin, no, napakadaling gawin ang masama. Napakadaling gawin yung mga bagay na labag sa Diyos. Pero yung mga kalooban ng Diyos ay napakahirap gawin. Sinasabi po na nung tayo po ay kahit minsan sinasabi natin po yan, hindi po natin magawa yung nais ng Diyos, especially kung tayo po ay namumuhay sa laman, sa pita ng laman. Kaya nga po dito sinasabi na mapalad ang taong hindi naakit niyong masama. Pinagpala ang tao. Siguro po makita po natin yung pagpapala at sumpa, no? Yung ibig sabihin kaya ka pinagpala, hindi ka sinumpa dahil ginawa mo yung kalooban ng Diyos. So, kapag ikaw ay hindi naakit ng masama, ay ito po ay napakainam tignan sa mga mananampalataya, sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Napakagandang tignan na ang isang taong sumusunod sa utos ng Diyos ay hindi natatangay ng masama, hindi nai-impluwensya, hindi po siya nagpapasailalim sa masama. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin na ang Diyos ng dakila. Paano ba natin nahahamak ang Diyos? At paano ba natin pinagtatawanan ng Diyos? Siguro po, kapag ang tao po ay masyadong nagtitiwala sa kanyang galing at husay, at siya yung sentro, siya yung
Siya yung hari ng kanyang buhay. Siya yung magaling, siya yung matalino. Siya yung sentro ng kanyang buhay. Makikita po natin na ang tao ay nagmamagaling sa harapan ng Diyos. Parang pinagtatawanan niya ang ating Panginoon. Kapag ang isang tao ay kaya ko naman magbago. Yan, yung mga ganyang katwiran, no? Kaya ko naman magbago kahit hindi ko alamin ang salita ng Diyos. So, medyo tiwala sa sarili, self-centered po, at masyadong ginoglorify yung kanyang sarili. Masyadong nakasentro sa kanyang sarili. At iniisip niya na kaya niyang magtagumpay nang wala ang Diyos. Kaya nga po minsan, sinasabi po ng Biblia na kailangan mong ang tagumpay ay nasa Diyos. Kailangan mong magtiwala sa Kanya. Pero marami po sa atin, kahit na naririnig ang salita ng Diyos, ay hindi binibigyan ng pansin. Kaya nga po nagkakaproblema kadalasan ang tao sapagkat hindi binibigyan pansin ang mga bagay na espiritual. Yung mga espiritual na kailangan niyang malaman, maintindihan, hindi niya binibigyan ng pansin. Paano hinahamak ang Diyos? Sa Bagong Tipan po, sabi ron ang Panginoon daw po ay nagsasabi na darating siya at hindi po kinikilala ng mga taong ito na paparito ang Panginoon at sinasabi nilang nangamatay na nga yung ating mga ninuno, marami nang nangamatay, marami nang nangyari pero wala pa rin ang Panginoon. Sinasabi nila sa Bagong Tipan na nangyari na yung ginawa ni Jesus, namatay na yung mga alagad, yung mga apostol. Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung Jesus na sinasabing siya'y darating. Wala po silang takot at hindi po nila pinaniniwalaan yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang Panginoon ay magbabalik at ang Panginoon ay maghuhukom, hahatol. Hindi po sila natatakot sa paghuhukom o paghatol ng Diyos. Ang masamay parurusahan, hindi po sila natatakot. Sapagkat alam nila, nakikita nila na ang tao patuloy na gumagawa ng masama at malayang nagagawa ito na hindi naman napaparusahan. So, hinahamak-hamak ang ating Panginoon. Pero ito ang sabi, nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ay siyang binubulay sa gabi at araw. So, yun po ang isa sa maganda. Sabi nga sa Joshua na ang salita ng Diyos ay kailangan pagbulay-bulayin upang magtagumpay. So, si Joshua ay isang mandirigma. Sa kabila ng kanyang pagiging kawal ay marami siyang makakalaban. Ay nagbubulay-bulay siya ng salita ng Diyos. Sapagkat ito sinabi, hindi ka magtatagumpay kung hindi mo aalamin ang kautusan ng Diyos. Hindi mo isa sa pamuhay. Kasi binibigay ng Diyos ang tagumpay kapag ang mga taong ito'y isinasapamuhay nila ang kanyang kautusan. Kung mapapansin nyo, si Joshua po'y nagtagumpay sa napakabigat na pagsubok, maraming kaaway, at yan po ay tinalo niyang lahat sapagkat isinapamuhay niya ang kautusan ng Diyos noong panahon ng lumang tipan. At ang sino man nagbibigay pansin sa kautusan ng Diyos, binibigyan ito ng respeto, isinasapamuhay, tinatalima, sila po ay iniingatan ng Diyos. Ito po ay pagpapala, hindi po sumpa. Pero ang mga sinusumpa po ng Biblia ay yung mga umaayaw sa kautusan, hindi ginagawa ang kautusan. Bagkus nilalabag yung kautusan, kung ano yung salungat, yun po yung kanilang ginagawa. Ito ang sabi po sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang damot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang taong umaasa sa Diyos at sinasabing hindi ako magtatagumpay kung wala ang Diyos. Sinasabi ni Joshua, hindi kami magpatutuloy kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Alam nila na sila'y mabibigo kung hindi sila susubaybayan ng Panginoon.
Kaya sila po bago sila makidigma o bago nila sakupin ang isang lugar, sumasangguni po sila. Panginoon, magtatagumpay po ba kami sa aming gagawin? Sinasabi sa kanila naman, gawin niyo po. At sinasabi sa kanila, gawin niyo. At magtatagumpay kayo. So sila ay sumasangguni. Lagi sila nagtatanong, nag-i-inquire sila sa Panginoon. Panginoon, lulusubin po ba namin? So sila po ay nagtatagumpay. So ang katulad daw ay punong kahoy na laging namumuna sa kapanahunan. Ang mga Kristiyanong nagtitiwala sa Diyos, umaasa sa Diyos at isinuko ang buhay sa Panginoon, laging mamumunga yan. Remember, sabi ng Biblia na ang hiwalay kay Kristo ay hindi makapamumunga. Ang taong hindi nagtitiwala kay Kristo at hindi kinikilala si Kristo at hindi nakakabit kay Kristo, hindi nananatili sa salita ng Diyos, hindi po magtatagumpayan. Matutuyot po yan katulad ng isang sanga. Ang mga sangang hiwalay sa puno, natutuyo po yan at hindi po nagdadaan at hindi po namumunga. Matutuyo po sila. Pero sinasabi diyan, taong nagtitiwala sa Diyos, nagbibigay pansin sa salita ng Diyos, ang katulad niya ay puno na mamumunga sa kapanahunan. Sariwang dahon at laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay makatitiyak na magtatagumpay. So, ibig sabihin, ang tagumpay natin, kikilalanin po yan po, ang gandahan dyan eh. Ang tagumpay natin ay sa Diyos. Hindi po natin pwede sabihin, kaya ako nagtagumpay dahil sa, kami, mahuhusay at magagaling at matatalino. Wala pong magsasabing ganyan. Ang bago sasabihin, na kaya po kami nagtagumpay ay dahil sa Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa grasya at pag-ibig ng Diyos. Kaya kami nagtagumpay. Tingnan niyo po yung sinasabi sa masama. Kasi, tunay na kagalakan ay pinakita yung mangyayari sa isang matuwid, ang isang taong nagtiwala sa Diyos. At ito naman yung hindi nagtitiwala, bagkus ay patuloy na gumagawa, patuloy na hindi binibigyan pansin ng salita ng Diyos at hindi ito po nila ito binibigyan ng pagpapahalaga. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Ano po ba yung ipa? Yung po yung mga wala ng laman na katulad ng bigas na dinikdik na wala na pong laman, yun po yung ipa. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y matatangay at napapadpad kung hangin ay umiihip. Ibig sabihin ng masama, madali siyang maiimpluwensyahan. Madali siyang matutukso. Madali para sa kanyang gumawa ng masama. Sapagkat hindi niya bibigyan pansin ng salita ng Diyos. Ang katulad niya raw ay ipa, natatangay ng hangin. Ganyan po kasi ang tinatangay, ibig sabihin na madali kang maimpluwensyahan. Madali kang pagharian ng kasalanan. At ang sabi dito, ang masamang tayo parurusahan at hindi magmibintis. Mga kapatid, ang Biblia maliwanag na sinasabi na lahat ng masama, lahat ng nagpapatuloy sa kasalanan at ayaw magsisi, ayaw kilalanan si Jesus, ayaw bigyan pansin ng salita ng Diyos, ayaw isa pamuhay, ayaw paniwalaan na ang sinasabi ng Biblia at patuloy na nananangan sa kanilang mga sarili. Parurusahan sila ng Panginoon at hindi magmimintis. Walang sablay po. Kung sa panahon natin ngayon, kapag gumawa ka ng masama, ang katapat mo ay kulungan. Kung hindi kulungan, kamatayan. Pero minsan, ang mga tao kahit napapanood sa TV, nababalitaan yung ganitong kasamaan, ay patuloy pa rin na sila po ay nai-impluwensya at natatangay. Hindi po sila natatakot gawin. Kung mapapansin niyo sa panahon natin ngayon, 2020, nakapapanood natin na ang tao pinapatay, binabaril at nakikita sa mga video. Sa camera, nahuhuli cam. So, dati naman, hindi naman ganyan eh. Pagka pinatay, patago nga eh. Ngayon po, hindi na po ganoon. Kahit makita ng iba, may mga taong nakatingin. Kung gusto kang patayin, papatayin ka. Ganun ang masama. Sila yung madaling impluwensyahan. Mas dali silang sulsulan ng dyablo. Madali para sa kanilang gumawa ng masama at napakahirap gumawa ng mabuti para sa kanila. Totoo naman, napakahirap gumawa ng mabuti. Kung magtitiwala ka sa iyong sarili, mananangan ka sa iyong lakas.
Pero kung tayo po ay magpapasailalim at magtitiwala sa Diyos, tama po ba yun? Uma-agree po ba kayo sa sinasabi ko na tayo po ay aasa sa Diyos at tutulungan tayo ng Panginoon? At ang sabi po dito, ang masamang tayo parurusahan, hindi magmimintis. Kaya nga po may paghuhukom ang Diyos, hahatulan ng lahat, mabuti at masama. Yung mabuti, hahatulan at ipawawalang sala. Hahatulan din po tayo pero ipawawalang sala sapagkat kinilala natin. Pero ang masama hahatulan, ihiwalay sila. Ito pong sabi, ihiwalay siya sa pagkakatipo ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang nag-iingat. Ngunit ang kailanman ang masama ay mapapahamak. Ang masama ay mapapahamak. Ang matuwid ay iingatan ng Panginoon. Bakit sinabing matuwid? Kasi po, sila po ay nagpasakop, nakipag-isa, kinilala ang salita ng Diyos at isinapamuhay nila ang salita ng Diyos. Bagamat sila ay nagkakamali, madali naman po sabi po ng Biblia, magsisi at manumbalik. Hindi po pagka nagkasala ay hindi humingi ng kapatawaran at patuloy na lumalayo sa Diyos. Hindi po dapat ganyan ang mga mananampalataya. Ang mananampalataya kapag tumumba, bumangon, sabi ng Biblia, babangon siya kahit 7 beses siyang madapa, tatayo siya sapagkat ang alalay niya ang Panginoon. Mga kapatid, yan po ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan ng isang taong lalayo sa masama, magtitiwala sa Diyos upang malayuan niya ang kasalanan at hindi siya maimpluwensyahan ng masama at hindi siya nakikisama sa mga taong adikay pagtawanan lamang at makamakin ng Diyos na dakila. Pag kikilalanin natin na ang Diyos, balang araw tayo ay hahatulan ng Diyos. Dapat tayong matakot sa Kanya. Kung kayo po ay natatakot sa sakit sa virus na COVID-19, yan po ay pinahintulot ng Diyos sapagkat sa mga kasalanan po natin. Dahil po sa kasalanan, kaya pinapahintulutan ng Diyos. Pero ang kagandahan loob ng Diyos, hindi po tayo inuubos ng Panginoon. Noong panahon ng lumuntipan, pag nagkaroon ng tagutom, marami po ang namamatay. Ibig sabihin, ang Diyos ay nahahabag pa rin sa mga taong matuwid na nagtitiwala sa Kanya. Iniingatan po tayo ng Panginoon at pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat patuloy na ang tunay na kagalakan ay nararanasan natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Yun lamang po, tayo po yung manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. At patuloy na mapaalalahanan. At patuloy po kaming magpasakop sa inyo, sa inyong kalooban. At mag-antay po kami sa iyong pagbabalik. Sapagkat mananalaman po namin na ang mga matuwid ay inyong pinagpapala at ang mga masama inyong pinarurusan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.